At sa ibang balita, pinabulaanan ng US State Department ang lumabas sa isang website na kasama ang mga Pilipino sa mga pinagbabawalang pumasok sa Amerika. Ang mga Pinoy naman sa Amerika ay nakikisimpatya sa mga immigrant na kasama sa ban. Mula po sa Amerika, nakatutok si JP Soriano. Sa kabila ng kabi-kabilang protesta, ipinagtanggol ng US State Department ang kontrobersyal na EO ni Trump na pansamantalang ibawal ang pagpasok sa Amerika ng immigrants mula sa 7 Muslim countries. So, look, this is a decision that the President took in the national security interest of the United States. He has said very clearly that his first priority is to protect American lives and American citizens. And so he wants to conduct a review on some of the processes by which people are traveling to the United States. Hindi kasama sa immigrant ban ni Trump ang Pilipinas, pero matatanda ang noong nangangampanya pa lang si Trump, isinama niya ang Pilipinas sa mga anyay terrorist nation. Ang ilang Pinoy sa Amerika bagamat hindi naman kinakabahan sa ngayon, nakikisimpatya sa banned immigrants, lalo na yung mga matagal na sa Amerika. Mga tao na pag-stay dito kasi yung iba lumaki na dito, at saka yung paano pa yung mga trabaho nila kung wala naman silang magagawa pag umuwi pa sila sa Pinas. Lumabas din sa social media ang immigration alert ng isang website na Hammond Law Group LLC. Kasama na umano ang Pilipinas sa modified version ng EO ni Trump na pagbawalang makapasok ng Amerika. Pero pinabulaanan ito ng US State Department. Now, the Philippines was not among those countries that was labeled of concern. I would say that Filipinos, both in the United States. Bago ang EO ni Trump, nauna na niyang sinabi na paalisin niya ng Amerika ang mga illegal na naninirahan sa kanilang bansa, partikular daw ang mga may criminal records. Base sa datos ng Homeland Security, mayroong mahigit 300,000 undocumented Filipinos ang nasa Amerika. Sila yung tago ng tago o TNT. Wala raw duda magkakaroon ng mga pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika dahil sa mga pulisiya ni US President Donald Trump. Pero kung ito ba ay magkakaroon ng masamang epekto sa mga Pilipino, magkakaalaman daw sa mga susunod na buwan pagpasok ng mga kabinete ni Donald Trump. Mula sa Washington DC, JP Soriano, nakatutok 24 oras.